Una, ang itatanong namin, Doc Nang, ano ba ang eksaktong nangyayari sa ating mga kidneys kapag nagkakaroon tayo ng tinatawag na chronic kidney disease o mas kilala ito sa tawag na CKD? At paano ito unti-unting lumalala sa ating katawan? Okay, makinig kayo, manood kayo mga kasambahay. Go ahead po, Doc Tracy. Okay, salamat po sa question po, ma'am. Regarding with the CKD o tinatawag nating chronic kidney disease, ito po ay isang klaseng sakit ng ating kidney na ang ibig sabihin ng chronic, ibig sabihin meron na siyang medyo matagal na siyang time na nangyayari sa kidney, no? At least by the book, we define it as parang at least 3 months, no? Na may mga tama na sa kidney na pwedeng walang nararamdaman yung pasyente, pero dahil sa tagal ng sira, dahan-dahan na pagsisira sa kidney, nagkakaroon siya ng mga konting irreversibility, no? With the irreversibility kasi, ibig sabihin nito, hindi natin mapapabalik to normal, no? So, dalawang klase kasi ang tama ng kidney natin. Isang acute kidney injury at saka may isang CKD, which is the chronic kidney injury. So, ang difference niya is ito, mababack to normal natin, yung acute kidney injury. Yung chronic kidney disease, hindi, may at some point, meron lang tayong ikailangan ma-maintain kasi hindi natin maibalik sa normal functioning yung kidney natin. But it doesn't mean, pag may CKD ka, sure na madadialysis tayo, no? So, kasi dahil sa, may konti siyang tama, may konti siyang parang peklat ba sa kidney function natin, no? Sa mga kidney tubules natin, magkakaroon siya ng konting peklat. Pero as long as i-maintain lang natin na hindi siya lalong lumalala kasi may stages to, may 1 to 5, stage 1 to 5. Yung usually na pupunta sa dialysis is nasa stage 4, nasa stage 5, no? Maraming majority ng mga nakikita outpatient is nasa stage 3, 2, 3, ganyan, no? Pag na-catch natin to earlier, mas maganda na i-maintain natin para hindi siya lalong lumala, no? Kasi pwede siyang mag-increase ng stage, no? Yun yung ayaw ng mga Filipinos, mga patients natin, no? Na mapunta sa dialysis po tayo. Napakaganda ng explanation. Mauunawa ng gusto, mga kasambahay. Ano po? Pag sinabi mong acute, pwede pa na bumalik doon sa Acute, normal. oo. Ibig Pero sabihin parang kung acute. Oo. pag CKD, irreversible. Ha? Pero mayroon mga Irreversible. stages yon, 'di ba po? 1, 2, 3, and 4 dapat maagapan para hindi lumala. Yes, Yan. maagapan. Ayan, Oo. ang ganda ng paliwanag ni Doktora. Oy, mga kasambahay na nakikinig at nanonood, please lang ha. Tapusin ninyo itong ating discussion. Okay, gani po. Okay, pag-uusap naman po, Dr. Tracy, yung sintomas. Totoo po ba na hindi agad nararamdaman ang sintomas nitong CKD at ano po yung mekanismo? Bakit hindi agad nararamdaman ito pong sintomas ng CKD? Very good question. Oo. Ang tawag sa CKD, chronic kidney disease, is a silent killer, no? So ano ibig sabihin ng silent killer? Kasi nga sa unang stages niya, first CKD 1, 2, 3 hanggang minsan 4, no? Walang nararamdaman yung pasyente. Bakit? Yung kidneys natin, malaki kasi yung compensatory mechanism niya to kunyari may nasisira ng dahan-dahan na mga nephrons na nasisira dahan-dahan. Hindi pa siya nagsasabi na ay hindi ko na kaya. Ang gagawin niya is i-compensate niya, no, yung mga natitirang okay na kidney nephrons natin, magko-compensate ito. Ibig sabihin parang ita-try niya habulin kung ano hindi nagagawa ng parts ng ibang parts ng ano na hindi niya hahayaan na masira kagad. Ang gagawin niya is ita-try niya i-compensate, kaya lumalabas kapag nasa stage 2 tayo, nasa stage 3, wala nararamdaman yung pasyente kasi parang yung kidneys ba is parang matiisin, hindi agad nagsasabi na ay may problema na ako, kailangan mag-ano ka na kagad, no? So minsan madalas wala talagang simptomas ang nangyayari dun sa walang nararamdaman yung pasyente. Kaya kapag may naramdaman na, so kunwari ang naramdaman is biglang nagmanas o kumukonti na yung ihi, medyo nasa end stage na tayo doon.
Naku, yung kumukonti na ng ihi, 'di ba laging naririnig natin do'n sa mga nagkakaedad na rin. Doktora, yung paliwanag niyo kanina, mabilisan lang, ano po, yung kidney pala natin matiisin, ano po, matiisin yung kidney. Yes, Kung puwedeng hindi yes. mo maramdaman yung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 'pag 4 and 5, 'di ba, kasi doon na, and I don't know kung tama yung pagkakaintindi ko, palibhasa, mayroon tinatawag na compensatory mechanism na pwedeng tumulong. Kung hindi na masyadong nagpa-function yung iba, eto ngayon, gagawan niya ng paraan. Napakaganda nitong description na Yes. ginawa ni Dr. Tracy. Doktora, ito naman susunod kong tanong. Sa clinical practice ninyo, ano yung pinakakaraniwang dahilan kung bakit huli na nadidetect ang CKD sa mga Pilipino? Bagamat kanina doon sa explanation nyo, mayroon na po kayong mga paliwanag dyan. Go ahead po, Dr. Tracy. Thank you. Kung bakit hindi majority ng mga patients, although as of now medyo mas aware na yung mga pasyente regarding sa mga early signs ng kailangan nating i-check for a kidney problem, no? Pero mas sa mga mas naunang panahon kasi pag kunwari walang nararamdaman yung pasyente, which is walang simptomas nga ang mga CKD, hindi nagpapacheck tuloy yung pasyente, no? So wala naman siguro isang pasyente pupunta ng ay sige magpapacheck ako, magagastos ako, magpapalabs ako ng ganito nang wala akong nararamdaman. Usually kasi ang nangyayari sa majority ng patients, hindi lang Filipino patients, no, is bukod sa syempre limited yung budget, minsan ayaw rin makakita ng doktor, no. Syempre ayaw nilang pumunta ng hospital, ng clinic, magpa-check lang para naghahanap ng problem lalo na wala nararamdaman yung pasyente, no. So majority of patients hindi tuloy nakaka-catch yung early stages ng CKD dahil nga wala siyang symptoms. So in turn, hindi nagpapacheck talaga yung pasyente. So one would be takot sa doktor, takot sa hospital. Second is takot malaman kung anong resulta. Third is it doesn't help din kasi na walang symptoms nga pag CKD yung patient. Naku, ganun pala yan. Ano po, walang symptoms. Kaya ibig sabihin, naku, kayo na mismo mag-initiate ng move. Huwag kayong matakot doon sa doktor. Kung may limited man yung budget, may mga pamamaraan din na pwedeng gawin. Kaysa mapunta kayo doon sa end state, that's the CKD. Ayan, naku.